So, ayun, what's up guys? RP nga pala from server 25. Okay, so guys, ito kasi may mga nag-send sa akin sa page natin. Okay, sa may RP Gaming, like and subscribe ulit kayo doon. Etong video ni Sir Teacher Pogi. Okay, regarding sa master talent. Okay, which is sa skill talent. Okay, which is yung swordplay. Um, Hindi ko na sana re-replyan or anything else to do. Pero, ang dami kasi nagme-message kung ano daw ba yung feedback ko dito, ano daw ba yung tingin ko, mga ganyan-ganyan. So, para sa akin guys, to tell you honestly, kanya-kanyang opinion kasi talaga yan. Okay, kanya-kanyang opinion yan. Pero sige, i-explain ko na lang rin kung bakit raid ang kinuha ko dito sa sa skill talent natin. FYI lang, hindi tayo pare-pareho guys ha. On my own opinion lang rin yon. Okay? So, panoorin natin muna to and then on the video saka ako magko-comment. Okay? Tara. So ngayon, ang ating video naman kasi about dito sa skill talent. Kasi ang hirap pa-levelin nito guys, sobrang hirap. Biruin mo 68,000 ata or 64,000 para magpa-level nito. Medyo nag-stop na tayo sa magpapa-level nito, level 27 na. Kasi ang gastos niya sobra. Tapos yung iba naman, ewan ko kay RP ata, RPPH ata, basta yung BK yon. Ang point of view niya dito sa skill talent ay yung raid. 'Di ba? Yung raid ang gusto niya. Ako kasi para sa akin to. This is my point of view dito sa Blade Knight. Para sa akin mas okay itong i-max yung sword play. Yung pinakababa na skill. Okay, pause ko kayo dyan guys. Okay? Before, bago ako nag-raid, sa mga nanonood dyan ng live natin, okay, alam nyo, and you know, na ginamit ko tong swordplay before. Okay? Max ang swordplay ko dati. Okay? Bago ako nagpalit ng raid. I-check muna natin kung anong sasabihin niya dito para feedbackan natin. Kasi, makikita nyo doon, may freeze na effect yung sa kalaban natin. So, para siyang ma-stun or mapi-freeze. Ibig sabihin nun, parang ma-slow mo siya sa madaling salita. Okay din naman yung raid, no? Pero kasi yung sword play kasi, parang mabilis kasi siya mag-effect. Tignan nyo dito, yung pag level 15 na siya, yung sword play has 15 higher chance to trigger yung freeze attack niya. Yung una, 3 point something lang, tapos meron pang 15, tapos meron pang 50%. So, almost 68% mag-activate yung freeze mo. Sa raid kasi, parang 30 seconds ang cooldown yan. Tapos, meron syempreng less ng cooldown dito dahil pag inactivate mo tong raid no na skill talent, may babawasan siya almost 4 seconds or 5 seconds. So, 25 seconds na siya. Pero kasi, pagdating sa PvP kasi guys, para sa akin na, pagdating sa PvP, ang mangyayari kasi, parang isang beses ko lang nagagamit yung raid. Pero itong swordplay, medyo maganda kasi siya kasi yung sa raid kasi, after mong na-activate mo siya, sumipa siya na malapitan. Tapos yung next skill mo, 15% damage. Dito kasi sa swordplay, pag nag-effect yung freeze mo, mag-activate na agad yung 15% damage mo. Kahit na anong attack. Ibig sabihin nun, kapag the more na mas mabilis ang attack speed mo, the more na mas mabilis yung chance na mag-effect yung swordplay mo. Meaning to say, mas madami mo siyang beses na magagamit compare dito sa raid. Ayun, maganda rin sana to. Kaso yung raid na skill na yan, na damage na yan, kahit na may dagdag yan, mahina kasi siya, parang 180 lang yung damage niya. Compare dito sa ating mga whirlwind, tsaka yung fatal strike, di ba kapag tumama yon, may 15% attack sa'yo, dadagdag dahil nga nag-effect yung freeze mo, ibig sabihin, mas malakas yung damage. Para sa akin na. So, ayun. Guys, before, sinubukan ko kasi to kay Trojan, shout out sa'yo, Trojan sa
ka-server. Malakas na BK din yon. Okay. Binibilang ko, mataas ang attack speed ko nung time na yon. Nasa 250 plus yung attack speed ko nun. And then binibilang ko yung kung ilan yung pumapasok na freeze. Parang hindi siya for dun sa experience ko guys, these are all based on my experience. Parang out of dun sa percentage niya, parang kokonti lang yung pumapasok. Okay, and then i-explain ko rin sa inyo kung bakit trade yung kinuha ko, kung bakit ganun sa yung sa akin. Okay, so continue muna natin to. Tapos magagamit mo pa siya sa red boss, 'di ba? Mas mabilis yung damage mo, mas malakas ang damage mo. Sa kasi sa raid kasi parang hindi siya nag-auto skill. Kailangan mo siya ng pindutin. Ewan ko kasi walang auto use dito sa raid sa BK sa option ng self. Ayun, so tama. Hindi talaga nag-auto yung raid, okay? Kailangan mo pindutin 'yan. Most likely for PvP purposes talaga ang raid. Versus dito sa may sword play na automatic na siya. Kumbaga passive na siya. Okay, so sa raid talaga hindi mo siya, kailangan mo siyang pindutin. So tama 'yun. Phone ko, ewan ko lang sa iba. Kailangan ko pa siya kasing i-click. No? So para sa akin, mas okay itong sword play na i-level 3. Makukunin nyo yung tier 3 ng sword play compared doon sa raid. Pero syempre, magkakaiba naman point of view at saka understanding and interpretation about this kind of skills. Ayun, 'di ba? Kaya ako lagi sinasabi sa inyo, kanya-kanyang opinion 'yan. Okay? May reason siya. Okay, kung bakit 'yun ang kinuha niya. I also have my own reason kung bakit ko kinuha yung raid. Pero para sa akin, para mabago naman, syempre itong okay sa akin yung sword play. Tapos tandaan nyo ito guys tandaan nyo ito. Yung kay RP o yung BK na malakas, hindi ko lang kung si RP ba yun o si Japs. Malakas siya, 'di ba? Sobrang lakas niya kasi nga spender siya. So kung Okay, cut muna natin dyan. Explain ko sa inyo kung bakit raid. Okay? Sa tier namin, sa level namin, para sa akin, mas importante na makalapit ako sa mga summoner, sa mga Wiz, yung mga yan sa DL, yung mga yan. Importante sa akin, napakalaking bagay nung raid. Yung kapag nakamax yun, yung grid niya, and then yung additional damage. Okay? Kasi para sa akin, hindi uubra sa akin yung sword play kapag hindi ako nakalapit sa mga kalaban. Okay? So, mas importante para sa akin makalapit ako and then ma-burst ka agad yung mga kalaban. Okay? Yung mga kalaro natin sa 3v3 or kung ano man yan. Plus, yung splash damage nung, for example, sa War of Gods o kaya sa local server war, magre-raid ka kapag kumpulan sila, raid. Tapos, pagka fatal strike mo, sasabog, lahat yun apektado nung fatal strike mo. Malaking bagay yun. Ayun, mas importante na makalapit lalo sa wizard, okay? Kaya meron rin akong blink. Okay, blink, raid. Yung raid, medyo matagal yung cooldown niya, pero very effective siya, okay? Talagang gamit na gamit ko siya. Raid, tapos yung slow, tapos yung blink. So, talagang may mga nakakatakas naman talaga, okay? Like yung mga wizard, mga ganyan. Pero most likely, kailangan kunyari sa tier namin, talagang kailangan ma-burst talaga yung kalaban para mamatay ka agad. Okay? Para, yung less damage ba sa mga kasama or para sa akin na rin, less damage sa akin. Okay? Kapag na-burst mo. Kasi yung mga summoner, yung mga yan, hindi katatayuan ng mga yan. Doon sa tier namin guys, sa level namin yung mga nakaka 3v3 ko, kahit gaano kalakas yan, hindi kanya tatayuan. Marunong yung mga yon. Okay? Aatras yung mga yan, okay? Wala pa akong nakitang MG o kaya mage o kaya kahit sino pa yan na natatayuan ka kapag BK yung kalaban. Okay? So, that's the purpose of raid para sa akin, na makalapit sa kalaban. Pero, to tell you honestly guys, importante lahat yung skill na yon, yung tatlong skill na yon. Yung raid, yung
swordplay at saka yung bloodstorm. Kompleto talaga yun, okay? Very, very important lahat yun. Ang gagawin ko nga yata is talagang ipapump ko na naman yung papump natin yung skill talent natin para lang ma-full rin natin yung yung swordplay. It comes together guys eh. Okay, magkasama yan eh. Pag naka-raid ka at nagamitan mo ng whirlwind strike, yung freeze nga, effective din. Malaking bagay yun. Bakit? May slow yung kalaban plus yung damage mo tataas din. So, totally, pagka-raid mo, Fatal Strike, damage na yon, super damage yon, plus meron pa yung damage nung anong tawag dito? Nung sword play, talagang malaking tulong lalo sa mga din, sa mga whiz, yung mga range damage, mga ganyan. So for now, dahil mababa pa yung skill talent ko, nakatutok ako muna sa raid. Okay, so yun yung para sa akin. Okay, mas importante na makalapit ako sa kalaban dahil sa ngayon hindi ko magagamit yung whirlwind. Pwede siguro pag sa mga BK, mga ganyan, sa mga melee, most likely mga ganyan. Pero hindi ako nakikipag one-on-one kasi guys eh. Okay? Hindi ako nakikipag 1v1. Most likely puro team fight tayo. Alam nyo naman yun. So, yun yung sa akin. Okay? Next natin. Naakala nyo kasi na magiging ganun kasing lakas yung parang nawawanhit nyo yung kalaban, nawawanhit nyo yung si RP ako, nawawanhit nyo yung kalaban, it doesn't mean na ganun din yung magiging character nyo, lalo kung hindi kayo spender. Kasi iba parang, may nakikita kasi ang comment na, wow, ang lakas ng character ni RP, gayahin ko nga para maging ganun din kalakas ng character ko. Pwede naman, pwede yun. Ang problema kasi doon, syempre, kung gano'n siya kalakas, dapat ganun din kayo kalakas gumastos. Ayun. So, ayun guys, yung mga nakatutok ever since dun sa channel natin, alam nyo kung paano tayo nakakapag-TU. Okay, yung, 'di ba, ilan yung accounts natin before? Nasa 5 extra accounts natin, which is nagbebenta tayo ng MUC 4TU lang. Okay, and then, yes, meron at meron, pero, malaki sa malaki, pero hindi siya yung buo. Okay? Hindi siya buo. Okay, and then, before, may pinost din yata ako sa YouTube at saka sa Facebook natin guys na pinakita ko kung ano ba. Alam niyo yung very ako sa free to play, very supportive ako sa mga free to play players. Okay? Pinakita ko kung bakit hindi makakahabol ang mga F2P. Una sa lahat, 'di ba, yung sinabi ko before, is yung mga pet. Okay, malaking bagay yung pet. Okay? Pero sa sinabi niya, oo, pwede nyo naman gayahin yung mga build namin, pero wag nyong i-expect na same yung like yung lakas, mga ganyan. Pero still, versus to your free-to-play players, which is sobrang daming mga free-to-play players, advantage nyo yun on your part na, ganito pala, ganito pala. Kaming mga nag-stream, yan si Teacher Pogi, sila Sir Japs, nagbibigay lang kami ng mga tips, okay? Tips which are based on our own opinions, based on our own experience. Okay, so, nasa inyo na kung ano yung gusto ninyo. Okay, hindi namin kayo pinipilit or what, pinapakita lang namin sa inyo. Okay, kung ano ba yung mga dapat iwasan, ano ba yung mga dapat gawin, mga ganyan. Still, at the end of the day, it's your own decision kung susundin nyo or what. Okay? Diba? So, para sa akin kasi hindi ko siya kayang gayahin kasi ito kasi yung character natin ay para sa mga free to play or yung mga 55 toppers lang. So, kung kayo ay 55 toppers, ito ang pwede ko masuggest sa inyo, no, mga ganitong skill, or pwede nyong i-reference itong character ko. Itong tama. Oo, tama 'yon. Pwede yung gayahin to. Kasi most likely sa inyo, tuwang-tuwa yung mga free-to-play ko dyan sa mga 1v1, mga ganyan. Okay? Most likely kasi sa amin, sa mga tier na namin, hindi kami nakiki 1v1. Talagang super busy kami nagpapa-level up, nag-hunt, mga ganyan. So, kapag mahilig kayo sa 1v1, pwede yung lagyan ka agad yung swordplay ninyo. Okay? Pero, nasa inyo pa rin yun. Depende sa mga kalaban nyo eh.
Kasi kung for example, MG yan o kaya Wiz, mga ganyan, yung mga range ba, ang hirap rin talaga makatama. May mga slow pa yung mga yan, mga ganyan. So, it's up to you guys kung anong gusto nyong skill talent na ilalagay. Wala akong negative na sinasabi dito kay Teacher Pogi. Um, kung yun ang gusto nyo or what, 'di ba sabi nga namin pati nga si Teacher Pogi sabi nga a while back, these are all based on our opinion sa atin, para sa amin, kanya-kanyang opinion which is tama siya. Okay, so salute Sir Teacher Pogi. I-continue natin 'to. Ano natin, itong mga videos natin. Pero wag din naman kayong mawalan ng or gana na panoorin yung kay RP kasi maganda din yung content niya, magaling din siyang mag-build ng character. Minsan nanonood din ako sa kanya, medyo busy lang din tayo kasi ang dami mga vloggers na BK, 'di ba? Tapos nadagdagan pa ata ng isa pang Blade Knight na nag-change, parang si Jobs nga ata yun, dati yung Ayun, si Sir Jobs yun. Lagi kami magkausap doon ni Sir Jobs. Nag-share kami ng, yun ang pinakamaganda guys mag-share ng experiences kung ano ba dapat gagawin, mga ganyan. Anong tingin mo dito? Mga ganun ba? Ano bang gagawin natin dito? Alam niyo yun, para lang rin for character improvement, mga ganyan, or anything else about the game, mga ganyan. So, ayun. EMG ngayon, Blade Knight na siya. So, yun lang para sa akin guys, yung point of view ko dito. Para sa akin, mas okay ang sword play compare sa raid. Kasi, mas mabilis yung chance na mag-effect yung sword play compare doon sa cooldown ng ating raid. Oo, maganda yung raid guys. Kasi, after mo magamit yung raid, yung next skill na gagamitin mo is another 15% bonus damage. Good siya, lalo pag itinira mo yung Fatal Strike. After nun, most likely kasi guys, pabilisan talaga ng kamay yun lalo sa 3v3, 'di ba? Kailangan mo mag-change ng target, kailangan mo hanapin yung target, and then raid tapos Fatal Strike, pero kailangan sure ka rin na yung combo bar mo is full. Okay, so yung pabilisan lang rin ng kamay yun sa tier namin guys hindi kami gaano meron yung mga time na kailangan mo mag-auto, mga ganyan, pero most of the time talagang mano-mano. Wala na. Hindi mo na siya magagamit lalo kung PvP guys. Kasi usual 30 seconds, 20 seconds tapos na yung PvP. Unless otherwise makunat yung kalaban nyo. Sobrang kunat. Ano lang ba makunat dito? DL, Cha. Syempre kapag wizard, kung sakaling mag-teleport sila. Yun ang usual na natin, no, yung advantage. Pero ang sword play kasi, ang kailangan mo lang patasin dito yung attack speed mo, which is talagang kailangan mo yun dahil ayan guys, okay. In the late game, kayo rin, hindi ko nasasabihin, mas gusto ko ma-experience ninyo and kayo na rin maka-figure out at kapag naka 600 plus na kayo, okay, may ma-figure out kayo dyan along the way. Okay, hindi ko nasasabihin kung ano yun. Kayo nang bahala maka-figure out. Pero it's regarding attack speed. Okay, so kayo nang bahala mag-figure out doon. The more na mas mabilis umatake yung Blade Knight, the more na mas malakas yung mai-input na damage natin sa kalaban. Kasi meron ako nakita na Blade Knight na binild niya ay 200 sword. Medyo bumagal siya talaga guys. Ang lakas ng damage niya nga lang, pero ang bagal niyang umatak. 'Di ba? Hindi ko na sabi kung sino, napanood ko lang siya So, yung sinasabi ko guys, 'di ba? Kasi yan attack speed or damage. Okay? Kapag nag-damage ka, naka-sacrifice yung attack speed mo. Pag nag-attack speed ka, mababawasan naman yung damage, yung damage mo. So, kumbaga mamimili ka na lang ng isa talaga. Or kung gusto nyo mag-hybrid, pwede kayo mag-hybrid. You can go strength agi, mga ganyan, ipantay ninyo. Nasa inyo yun. Decision nyo lahat yan. Okay? Nandito lang kami nila Teacher Pogi, nila Sir Jobs nyo to share our experiences. Okay? Pero ang bagal niya umatak. Pero syempre, kapag nag-PvP kami, parang hindi ako mananalo sa kanya, no? So, depende pa rin sa character nyo. Ano bang preference nyo?
pwedeng yung character niya kasi pang PvP talaga, pero hindi siya pang red boss. Hindi ko siya nakikita na nagre-red boss dito sa server namin. Bihirang bihira. More on AFK lang siya. So siguro ganun yung trip. So ayun guys, may dadagdag lang pala ako. Yung raid kasi may ano rin yan eh, damage reduction. Pag nag-raid ka, may damage reduction yan. Okay, ewan ko. Dito sa first yata, yung tier 1 niya is yung cooldown, yung tier 2 yung grid niya. And then yung ito yung laki nung sakop niya. I mean yung sakop, yung distance niya. Okay, which is very very helpful. And then yung tier 3 of course yung with additional damage. Trip niya dahil nga medyo busy rin sa buhay, di ba? So yun, magkakadepende pa rin kung anong gusto nyong i-build doon sa character niyo. Pero para sa akin balance itong ginagawa ko para sa mga hindi ganon ka gustong or hindi masyadong gumagastos sa MU Monarch. Yung parang libangan lang, no, para kahit pa paano pampalipas ng oras, at kapag inaaway ng jowa or ng asawa ay meron tayo paglilibangan. Ayun. Oo. Libangan lang naman talaga to. Kung may extra ka, kung gusto mo mag-TO, it's okay. Pero kapag talagang wala talaga, wag. Kasi set your priorities, guys. Ano bang priority ninyo? Itong game or yung what? Yung iba, priority nila itong game. Bakit kamo? Dito sila kumikita ng pera. Sa ngayon na 55ers na lang ako, yes, 55ers na lang talaga tayo. Hindi tayo gaano nagta-top up, and then sa mga farmers na lang tayo umaasa na makakuha ng MUC. Okay? So, ganun siya. So, yun lang yata guys yung ano niya, yung sa vlog niya, sa may ano niya dito sa may linabas niyang video. Ayun. In summary guys, raid ang kinuha ko para lang makalapit ako sa mga kalaban natin. Okay? Or sa mga ibang kalaro natin sa 3v3, mga ganyan, or ano pang pwedeng mga laro dyan, okay? And then, gusto ko lang magpasensya kung bakit hindi ako nakakapag-live gaano. Bakit? Antayin nyo guys. Antayin nyo. Magla-live ako, hinahabol ko yung level natin. Level 700. As of now, nasa level 100, nasa level na tayo? 687. Konting tiis pa to. Konting tiis pa. Nakakadalawang level tayo per day eh. Okay, pinamp ko ng pinamp tong natin, account natin para lang may i-share ulit ako sa inyo. Pero tingnan natin kung makapag-live tayo anytime of this week or what. Mga ganyan. And then again, thank you sa mga sumusuporta guys. Okay. So that's my main reason for raid. Salamat sa mga sumusuporta. Sa mga tumatangkilik, sa mga nanonood, sa viewers, mga yan, sa walang sawang suporta ninyo. Maraming salamat guys. May upcoming mga events tayo. Okay, may papakita ko sa inyo sa next, which is yung Gem Conquest na 5v5. Okay, ipapakita ko yan sa next na live natin. So, yun lang guys. Again, thank you kay Teacher Pogi. Okay, and then salamat din dun sa mga nangulit na nag-send ng video neto na gusto makakuha ng feedback natin. Okay, so maraming salamat sa lahat. Kay Boss Jops, salamat sa inyo. This is RP nga pala from Server 25. Thank you again. Like and subscribe guys. Salamat.